Um, Hello, class. Good evening sa inyo lahat. So, pasensya na kayo, class, dahil 2 weeks tayong hindi nagkita, no? And last week kasi, alam ko naman, nasabi ko sa inyo, no? Nagkaroon kasi kami ng, ang tawag doon, ng konting bakasyon, no? Kaming mga magkakasama sa work. So, I think, kinailangan ko talaga sumama. No? Pang de-stress lang, pang pawala lang ng mga iniisip, no? Pero sabi ko nung time na yon, plus, um, magbibigay pa rin naman ako ng video. Pero naisip ko, um, ako nagpapakasaya doon, tapos bibigyan ko kayo ng papanoorin. So yung week na yon, binigay ko na lang din sa inyo. Pero for now, since nagpa-asynchronous na naman ako, yun no, nagpa-synchronous na naman ako dahil ako po ay kasama sa mga faculty sa freshman orientation kanina. Okay? So ngayon lang to. As of now, this is November 29, 2025 recording. Ngayon lang po ako makagawa ng video. Okay? So, para sa aking tatlong section sa steel, um, miss ko na kayo, no? Sana magkaroon na tayo ng face-to-face class sa mga susunod na araw. And depende na lang yan sa mga magiging sitwasyon natin. No? Pero for now, class, tuloy ko lang yung ang ating discussion no about sa same pa rin na topic. Okay? So, nag-prepare ako dito. Okay? Share screen ko lang, class. Okay, I hope sana nakikita ng karamihan. Siyempre, nakikita naka-share screen ako eh. Okay, balikan lang natin, no? So, last week, so last 2 weeks, na-explain natin yung actually loaded steel columns, no? So, ibig sabihin po nito, wala po tayong nangyayaring bending, no? Wala pong moment na nare-receive si column. Okay? Dahil ito po ay actually loaded. Ibig sabihin, yung load, compression load ay binubuhat sa pinaka gitna ng column. Okay? Ngayon dito, in-explain ko yung the two types of column no na pwedeng mangyari. That is the short column and the long column. Okay, madali lang naman to, class, no? Kukunin niyo lang yung slenderness ratio, yung KL over R. Then compare nyo lang kay CC. Okay, then it's either long or short. Meron tayong mga formula na gagamitin diyan. And eventually, lahat naman ng mga variables dito, no, makukuha naman agad or minsan given na. Okay? Ngayon dito tayo nagkaroon ng konting mahaba-habang usapan. This is the moment of inertia. So tinuruan ko kayong humanap ng moment of inertia ng mga built-up section. Ibig sabihin, yung Ix or Iy ay consists of many different shapes, no? Or many different sections. Okay, so in this case, yung dinascuss ko, that is 4 plates na pinag-connect. Okay? Tapos kinuha natin um, yung overall, tag dito, yung overall moment of inertia niya, no? As one steel column. Okay? So ngayon, class, medyo hirapan na natin, no? Medyo gawa natin ng twist. Nakaraan, apat na four plates pinagdikit-dikit. Ngayon, gawin naman nating dalawang I-beam, no? So, nakita na ba kayo ng ganitong itsura? Actually, hindi pa, no? Kasi hindi naman talaga madalas ginagawa yung mga ganito, no? Pero, nangyayari pa rin to, no? Some cases, no? Yung mga gantong column, no? Na pinagdikit.
na dalawang I-beam. Okay? So, gagawin lang natin for today class, hanapin lang natin yung moment of inertia nitong steel column na to. Okay? So, before that, lagyan muna natin siya ng dimensions. So, nga pala, marami kayong nakikitang variables dito, class, no? Lahat ng variables po na ito ay para sa I-beam na nakatayo. So, may say nakatayo, ang properties ng I-beam daw na ganito ang itsura ay itong mga to. Lahat yan. Okay? So, nagbabago yung properties kapag binaliktad mo na. Okay? Actually, hindi. Hindi pala, sorry. Okay, simulan natin. Lahat ng properties na ito ay para daw sa I-beam na nakatayo. Ngayon, kapag binaligtad ko siya, in this case, ito yun, yung sa taas, no? Pag binaligtad ko siya, ang nagbabago lang naman doon ay yung moment of inertia. Mamaya discuss natin yan. Okay? So ngayon, lagyan muna natin siya ng, huwag niyo munang pansinin yung mga hindi niyo alam na variables, ha. Nilagay ko lang yan. Okay? May encounter kasi natin yan kapag nag-beams na tayo. Okay, so meron tayong given dito na depth, 356, 368, 368, 81, ano ba, thickness of flange, thickness of web. Okay, yan yung mga properties natin, no? So, ibig sabihin daw, itong TF ko, ang TF, 18.03. Yan. Ito rin, 18.03. Okay? Tapos, yung flange ko daw, ang haba ay 368. Ito na lang, 368.81. Lagyan ko rin to, 368.81. Okay? Tapos ito rin, 18.03. Tapos, ano pa ba kulang natin? Yung depth, no? Ay, thickness of web, sorry. Yeah. Thickness of web, 11.18. Sorry. 11.18, tapos yung depth daw ay 356.11. So ito daw hanggang dito sa pinakababa ay 356.11. Okay, ngayon kukunin ko na lang itong plus. Burahin ko na to, ah. Kunin ko na lang yung itong distance ng depth nung web. Kunin ko na lang yan. So, paano ko makuha yan? Siyempre, calculator tayo. Yung depth niya daw ay 356.11. Minusan ko lang ng dalawang thickness ng flange, no, na 18.03. Times to ko. Kasi dalawa yun eh. Ayan. So, 320.05 daw, sabi. 320.05. Okay. Okay, so pati ito, 320.05. Okay? So, kompleto na tayo, class, ng dimensions. Hanapin na natin si Ix at Iy. Okay? So, dito, class, hindi nyo na kailangang isa-isahin to. Hindi nyo na kailangang gawin tong 1, 2, 3. Di ba ginagawa natin yun nung una? Kasi nga, apat na plates yun. So, pinangalanan natin siya na first plate, o di ba? First plate, second plate, third plate, fourth plate. Mga box yun eh, no? Mga square kasi yun, mga rectangles. Dito hindi na kasi as one na siya, no? Isa na siyang I-beam, okay? So sa kapag mga gantong I-beam or tawag natin W shape na steel, as one na po yung tingin natin sa kanya.
Okay? Ngayon, balikan natin. Ano nga ba ulit yung formula ng IX centroidal CG? That is, ay sorry, summation, pangit, summation of IX plus AY squared. Okay? Ngayon, sa IY naman, syempre, may IY din tayo. That is summation of IY plus AX squared. Okay? So ngayon, apply lang natin yan class. Unahin muna natin si, ano ba? Unahin muna natin si IX. So pangalanan muna natin yung mga beams natin ng, this is ay, hindi kita. Ito na lang, yung kulay black. This is the first W shape. This is the second W shape. Okay? So IX 1 plus IX 2 plus AY squared ni 1, then AY squared ni 2. Okay? So yan yung formula natin. So simulan natin kay first I-beam. No? So yung IX, copyahin ko lang, baba ko lang yan, would be equal to, saan yung IX dito? May IX ba? Ayan, 300 times 10 raised to 6 yung IX. Yung IY niya, 151 times 10 raised to 6. Ngayon class, kung nakita ninyo dito na IX yung ilalagay, yung dapat kong ilagay, di ba? Summation of IX kasi yan. Tapos, kinuha mo si mismong IX na 300 times 10 raised to 6 para kay I-beam number 1, mali ka. Okay? Bakit? Kasi sabi ko nga kanina, itong mga properties ko na ito ay para sa I-beam na nakatayo. Okay? So dapat, kung inikot mo yan class ng 90 degrees, no? Kung inikot mo yan ng 90 degrees, ang mangyayari, yung IX mo para sa I-beam number 1, since ni-rotate mo siya, magiging IY na. Okay? Since ni-rotate mo, kukunin nating IX, no, para sa I-beam number 1 ay 151 times 10 raised to 6. So lagay lang natin. Okay? So si I-beam number 2, IX2 nakalagay. Kunin natin. As is siya IX kasi nakatayo naman siya, di ba? So 300 times 10 raised to 6. Then AY, yung unang I-beam, that is 1728.598. Nasa pinakababa po Ito. Y. Okay, Y. Kulang pa pala tayo ng mga dimensions, no? So, isulat ko lang. Okay. Si centroid nito, so, tas si centroid nito. Wait lang. This is one. Ito yung centroid. Okay. Ngayon class, ang gagawin natin, di ba, ang ginagawa natin sa mga una, yung CG, yung center of gravity ng isang buong section, nung last time, alam nating nasa pinakagitna. Okay? Kasi pantay-pantay naman yung mga box eh. Ngayon, hindi na po siya mismong gitna. Bakit? Kasi mas mabigat na yung shape na nasa taas. So ibig sabihin yung centroid of gravity mo, no? So center of gravity mo, aakyat ngayon yan, okay? So tataas ngayon yan. So hindi na yan sa pinakagitna. So paano natin hahanapin 'yon? 'Di ba? Meron tayong tinatawag na ang tawag doon yung ano tawag doon? Kalimutan ko na. Tinuro ko sa inyo yun eh.
Ayun, Varignon's theorem, sorry. Okay, Varignon's theorem. Gagamitin lang natin yung Varignon's theorem, no, para mahanap natin si y squared. Okay? So that is ay is equals to, tama ba? Anong formula nun? Ayan, ay summation of ay summation of ay. Okay? So ay, that is 17280.598. Multiply natin si y bar. Yan yung centroid ng kabuang section. So ngayon, yung first I-beam natin, ito yung I-beam, no? Kunin natin yung area niyan. That is 17280.598 times y bar. So teka lang, may mali class. Ulitin natin. Ang gulo ko na. Tagal ko nang di nagturo. 2 linggo eh. Etong ay, that is the total, di ba? So area, dapat 17280.598 multiply pa natin ng 2. Kasi dalawa yung I-beam. Then saka natin i-multiply yung Y bar. Okay? So sa first I-beam, that is 17280.598 multiplied by Y. Okay? So ano yung Y dyan? Ginagawa natin class, di ba sa Barignons, nagke-create tayo ng um, ang tag dito? Reference point or reference line. So usually yung ginagawa natin, nagke-create tayo ng reference line sa pinakababa. Okay, paangat. Okay? So nagke-create po tayo ng reference line. So dito, magke-create din dapat tayo ng reference line. Ayan. This is for x, this is for y. Okay? So ngayon, yung um, centroid ng ating, ang tawag dito, ng ating I-beam from 0 hanggang doon sa gitna, dapat alam natin. Okay? Pati yung nasa taas, yung pinakababa hanggang centroid, dapat alam din natin. So, paano yun? First I-beam tayo. So, first I-beam from 0, ito yung 0, paangat. So, kukunin natin ito, yung distance na yan. Okay? So, ano yan? Paano natin makukuha yan? That is 356.11. Ito yon in depth. Plus, saan na tayo? Thickness of the web, di ba? Thickness of the web, that is 11.18. So, 11.18, divide mo lang by 2 para mapunta ka dun sa centroid. Okay? Then, another 17280.598. Wait lang. Dito. Multiply natin yung y naman nung pangalawa. That is 0 papunta sa gitna. That is 356.11. Divide lang natin by 2. Okay? So in this case, meron na tayong pwedeng makuhang y bar. Okay? So that is, ano to? 17. Gawin ko nga munang letter A si 1728. 280.598. Letter A ko siya. Okay, so letter A multiplied by 356.11 plus 11.18 divided by 2 plus letter A ulit 356.11 over 2
Then, divide ko yung letter A times 2 para maiwan si y bar. So, 269.88. Lagay na. 269.88. Okay? So, possible naman yan. No? Kasi 356.11 divided by 2, that is 170. Okay. So, ito na daw yung y bar natin, class. Centroidal center of gravity. Okay? So, lalagay ko dito yung y bar. Medyo angat siya, no? CG. Dito daw, ang dami ng nangyayari sa ating drawing. Hanggang pinakababa, that is, ano yun? 269.88. Okay? I hope nakakasabay lahat, no? Pwede nyo naman to i-only replay kung nalilito kayo. Pero yan. Okay? So, balik na tayo sa IX na kinocompute natin. So, dito na tayo. IX, that is 151 times 10 raised to 6. Yung unang I-beam, yun yung IY niya kasi binaligtad. Plus 300 nung pangalawang I-beam, that is 300 times 10 raised to 6. Tapos, AY squared. So, unang beam yung titingnan muna natin. Yung Y dyan, di ba, that is the length from the centroid of nung first I-beam hanggang doon sa centroidal gravity. Diba? Center of gravity, sorry. So, anong distance niyan, class? Paano natin kukunin yan? That is, kung 356.11 to, okay, 356.11, ano ba? At 269.88 to, pwede nating makuha yung sa taas, tama? Yan, yung distance niyan. Paano natin kukunin? That is 356.11 minus lang natin yung y bar na 269.88. That is 86.23. Okay? Tapos, i-add lang natin yung nandito. Yung kalahati nung thickness of web. That is 86.23 plus 11.18 over 2 squared. Okay? So, tapos na tayo sa unang I-beam. Dito na tayo sa pangalawa. So, paano yung pangalawa, class? Gaano kalayo tong dalawang to? Okay? So, ito kasi yung centroid ng pangalawang I-beam. Ano lang yan, di ba? That is 356.11 divided by 2 lang. So, 178.055 daw. Ito, 178.055. Tama ba? Okay. So, para makuha natin yung center of gravity hanggang dun sa centroid nung pangalawa, that is 269 lang, yung y bar, 0.88 minus 178.055 squared. O, nakalimutan ko area. Times ko na area. 17280.598. Yan. Okay? So, computin lang natin. 151 point times 10. Sorry, times 10 raised to 6 plus 300 times 10 raised to 6 plus letter A. Nasa letter A yan. 86.23 plus 11 over 11.18 over 2 squared. Tapos, add lang natin yung pangalawa naman. That is letter A
269.88 minus 178.055 squared. That is 74 point, paano to? Ayun yan. Ay, 742. Aba? 742.398. And raised to 6. Yan natin kung tama ah. Meron ako ditong ano eh. Yan. Si IX niya. Yan. 742.398. So, tama naman tayo, class. Yan. 742.398. Okay? So, ngayon, alam na natin si IX. Congrats. Alam na natin si IX. Okay. So, next tayo, IY tayo, class. Hindi pa tapos ang lahat. So, po nga to. Yan. IY tayo. Kasunod ah. That is IY1 plus IY2 plus AX squared 1 plus AX squared 2. Okay? So, IY daw ni 1. Ito, I-beam 1. Di ba sabi ko, kapag binaligtad, mababaliktad din yung inertia. So, kukunin na natin dyan yung IX na. 300 times 10 raised to 6 na. Okay, so 300 times 10 raised to 6. Okay, yun lang ang concept class. Kapag binaligtad mo yung member, yung moment of inertia, mababaliktad lang din. Then, IY ng number 2, that is 151 times 10 raised to 6. Okay, so area ng una, 1728.0598 x squared. Ngayon, dyan tayo magtatalo. Ano daw yung x squared ng ating first? Wala pa tayong x, no? Wala pa tayong centroidal gravity of x. Kung meron na tayong y bar, wala pa tayong x bar. So, madali lang naman yung hanapin, class. Pwede kang mag-Varignons, pero pwede mo rin lang tignan. Okay? Kung makikita nyo kasi, class, yung sentro, CG nung first I-beam at CG nung second I-beam, pantay lang, no? So kapag ganun, ang nangyayari doon, class, magkapantay lang din yung X bar ng ating CG, ng overall CG. Kasi pantay lang yung centroid ng una, pantay lang din centroid ng pangalawa. So therefore, yung X distance ng centroidal center of gravity natin parehas lang. Okay? So ito hanggang dito, that is 368.81 divided by 2 lang. Okay? Okay, 184. Oops, mali pala. Mali. Sorry. Ito, hindi natin pwedeng kunin yung itong nasa baba. So, kunin natin yung nasa taas pala kasi dito nag-i-start eh. Pinakagilid pala tayo, no? Okay? So, that is overall depth lang pala. Okay? So, overall depth nung pangalawang I-beam, ay, nung unang I-beam, divide mo lang by 2. Makukuha mo tong gitna. Okay? So, yun. So, ano ba yung depth? That is 356.11.
divided by 2 lang. 178.055. Okay, so 178.055. Ayun pala, oh, sinulat ko na. Okay? So 178.055 yung X bar natin. So 178.055, ito. Okay? At 178.055 yung wait, tingnan lang natin wait lang Anuhin ko muna. Tingnan natin yung notes natin. Ayan siya na class. Na ano tayo Na stuck tayo Okay. 178.055 yung CG nung ating overall section. 178.055 yung CG ng ating first I-beam. 178.055 yung ating CG nung second I-beam. Ngayon, 'di ba pag sinabi nating AX squared o AY squared, that is the distance from the CG nung overall section papunta doon sa CG nung section na tinitingnan natin. So, in this case, first I-beam, gaano ba kalayo yung CG nito papunta sa CG na to in X distance term? 'Di ba magkapantay lang sila? So, lagay natin dito 0. Okay? Sa pangalawa naman, 17280.598. Then, layo nung CG nung second I-beam papunta sa overall section na CG natin. 0 lang din kasi magkapantay lang din sila, no? So, in this case, IY natin, that is 451 times 10 raised to 6 mm raised to 4. Okay? Tignan natin kung tama sa ating yan, tama naman tayo. Okay? So, meron na tayo ditong IX at IY. O, ngayon class, usually kapag mga ganito, ito lang tatanungin ko, yung IX o IY lang. Pero, um, kapag nagkataon lang din na pinahanap ko yung tamang slenderness ratio, halimbawa, ay mamaya na yun, ito na muna. Tanggapin na muna natin na ito. Okay? So, nagets ba to? I hope nagets to, no? Yung pagkuha ng IX at IY sa mga gantong klase ng section. Actually, class, marami pang pwedeng gawin dyan. Pwede ko pang gawin ganito yan, no? Asan na yan? Yan, lalagay ako ng plate sa taas. Lalagay ako ng channel sa taas. Okay? Plate, channel sa baba. Yan. Ito mahirap activity namin to Yan. Channel sa taas, tapos may plate sa gilid. So, mag-iiba yung X-bar niyan. Ito na tayo. Pero, ang ating ibibigay lang po ay ganito lang. Para masaya ang buhay. Okay? So, ganito lang tayo, class. Huwag kayong matakot. Okay? Ngayon, halimbawa, i-apply natin tong actually loaded steel columns. No? Kasi nandun pa lang tayo sa inertia Apply natin tong steel columns. No? Paano natin i-design to? As short column o long column. So ito, kailangan natin to. Yan. Isipin nyo class na itong picture na to, yung ito mismo, lahat yan. Yan ay halimbawa, ito I-beam. Yan.
Hirap mag-drawing ng ano na, pero sana nagigets. Yan. Tapos, nandito nakapatong yung isa. Halimbawa, may nakapatong dyan na I-beam din sa taas. Yan. Okay? So, itong nakikita ninyo, class, that is this view. Okay? That is this view. Okay? Yung cross-sectional view to ng ating column. Ngayon, pag in-apply natin, class, yung topic na actually loaded, tinitignan din natin yung pinaka-tinitignan pala natin dito yung haba ng ating column, no? Para masabi natin kung siya ba ay slender or long column, or siya ba ay short column, no? So, sa pagkuha ng moment of inertia, yung cross-sectional area yung tinitignan. Pero kapag in-apply na natin yung topic na to, tinitake note din natin yung mismong haba ng column, no? Okay? So, for example, same lang. Ito lang din yung given, ha? Lahat yan, same lang. Find the um, allowable load for find the allowable load na lang. Find the allowable load. If ito yung ating ito yung ating column. Hindi ko na drawing class yung mismong ano, ha. X-axis. Ay, along X. Okay. Bakit ako naglagay ng along X at along Y, class? Kasi po, ito tayo doon. Yan. Copy ko lang to. Lagay ko muna dito. Explain natin to. Halimbawa, yung column ko, huwag niyong pansinin yung hollow section na to, ah. Itong section na to, for example, yung imagine niyo na ang itsura niyan, yung sa taas, pababa ay ito, ah. Itong cross-sectional area na to. Okay? Ngayon, class, nagkakaroon po kasi tayo ng mga tinatawag na supports, no, sa gitna. Kung nare-recall natin sa ating theory, yung mga supports na yon, yun po yung mga internal hinge, di ba? Yung mga ganun. Ngayon, in this case, sa columns, meron din tayong mga ganun. No? In some cases, nilalagyan din natin ng mga ganun. Okay? So ngayon, kung titingnan natin, class, meron tayong direction ng x-axis at y-axis. Okay? Tapos pa z yung pataas. Lagyan na rin natin ang z. Okay? So, x-axis daw pa ganito, y-axis daw pa ganito. So, pag sinabi natin, class, na along x-axis, sundan mo yung arrow na to. Okay? Sundan mo yung arrow na to. At kung saan yung arrow na yan, doon ka daw nakatingin. Okay? Doon ka nakatingin. Sa x-axis. Along x-axis. Ngayon, kapag tinignan mo yan sa perspective na yan, ano yung makikita mo? 'Di ba? Isang mahabang poste at makikita mo yung side flaps or side support. So lalagyan natin yan ng side support.
Yan, ayun yung makikita mo. Okay? Ngayon, kapag sa along Y naman, ito yung titignan mo. Ang makikita mo class, isang mahabang poste lang. Hindi mo makikita yung side flaps or yung side supports natin, no? Kasi along Y direction ka eh. Kumbaga nakatapat sa mata mo kasi yung support kaya wala kang makikita. So in this case, ang drawing lang natin diyan ay isang mahabang poste lang. Okay? So ang gagawin ko, lalagyan ko ng sukat halimbawa para ma-solve natin tong find the allowable load. So in this case, sabihin natin this is 5, this is 4, so this is 9. Okay? 9 meters, 5 meters, at 4 meters. So ngayon, dito class, ma-apply na natin yung itong graph na to. Pero bago yan, may kulang pa ako sa given. So ito, halimbawa daw, yung sa taas, that is the fixed support. Sa baba rin, fixed support. Halimbawa lang ah. Iisang ano lang yan class ha, iisang column lang yan ha. Perspective lang yung pinagbabasihan natin dyan. Okay? Ngayon, class, yung support na nakita mo sa along X, magiging hinge support yan. Always, ha? Pag nasa gitna, magiging hinge support yan. Ngayon, kailangan nating tignan, class, di ba? Kapag magsosolve tayo, kailangan natin tignan si KL over R. Paano natin makukuha si KL over R? Wala tayong given na K. Tayo mismo yung magde-determine kung ano ba yung value ng K natin. So in this case, class, tingnan muna natin si along Y kasi madali lang siya eh. Si along Y, isang mahabang poste na both ends ay fixed. Ano ba yung dalawa dito na fixed? Excuse me. This is fixed, fixed. So 0.5 daw yung K. Okay, so 0.5 yung K. Lagay ko lang dito class. 0.5 yung K. Yung L niya, that is 9,000 mm. Yung R, nawawala pa. So, paano natin kukunin si R? Si along Y, that is RY. So, paano natin kukunin si RY? Di ba meron po tayong formula na RY is equals to IY over A. Then, si RX, that is square root ng IX over A. So, pwede na natin silang makuha kasi may mga nakuha naman na tayong mga IX at IY kanina. Okay, so si IX muna kunin natin. Square root of 742.398 times 10 raised to 6 over letter A, di ba? That is yung area kanina. Andun pa nga. So, 207.27 mm. Tapos, yung isa naman, that is ilan to? 451. 161.55. Okay, so meron na tayong mga value. Pwede na nating ma-solve to. So, 0.5 multiplied by 9,000 all over RY na 161.55. So, ang KL over R daw nitong mahaba ay 0.5, 9,000, 161.55. 27.86. Okay? Tapos dito naman sa kabila, KL over R, X naman to. Kasi along X na to eh. In this case, kailangan natin tignan si K nung along X. Ngayon class, mabibreak siya into two
Lengths kasi nga nagkaroon ka ng support. So yung K mo sa una, K mo sa pangalawa. So K mo sa una, that is fixed and hinge. Saan ba dito yung fixed and hinge? This is fixed and this is hinge. Tama? So 0.7 daw. So lagay natin 0.7. So 0.7, multiply natin si 5,000 over Rx na 207.27. Anong value nito? That is 207.27. 16.89. Tapos dito naman si KL over Rx, same pa rin siya. 0.7 pa rin yung kanyang K kasi wala naman nagbago. Fixed hinge pa rin naman. Kaso yung length niya naging 4,000 na lang. 13.51. Okay? Ngayon class, nagkaroon ka ng tatlong slenderness ratio. No, nagkaroon ka ng tatlong value ng slenderness ratio mo. Anong pipiliin mo dito, class, to assess kung ano ba yung design na gagawin mo? It's either short or long. Pipiliin mo dito, class, yung critical. When we say critical, pipiliin mo is yung pinakamalaki. Okay? So use the KL over R, the largest. 27.86 na ngayon yung KL over R mo. Okay? Diba yun yung sinabi ko nun? Saan ba yan? Tama ba? Ito, 53.8144. Tama. Yung larger yung kukunin natin. Okay. Tapos, meron ka ng KL over R. Para mahanap si allowable load, compare mo si CC. Ano nga ba ulit formula ni CC? Nakalimutan ko na. That is, ito. Ayan, may formula tayo kay CC. Ano ka? Okay. Kaso, wala pala tayong FY. So, gagawin ko na lang, no? 2 pi squared 200,000. So, halimbawa, 836 to. This is 248 MPa. So, pwede natin makompute si CC. That is square root ng 2 pi squared E 200,000 over 248. 126.17. Okay, so in this case, class, kapag kinompare natin si KL over R sa CC, mas malaki si CC ng bagya. So, ibig sabihin, ito po ay, no, ulit yun, kapag mas malaki si CC ng bagya, that is short column lang. So, kunin natin to si short column. Lang class, balik lang tayo sa past topic. No, ina-apply lang natin yung bago ngayon. So, Fs, pwede ba nating makuha si Fs? Pwede. So, that is 5 over 3 plus 3 over 8 multiplied by KL over R. Ano ba yung KL over R natin? 27.86 over CC na 126.17 minus 1 over 8 na 27.86 over 126.17.
Then, squared lang natin, cube lang natin, no? Yan. So, 1.7481. So, save ko siya sa letter B. So, pwede ko na makuha to class, yung Fs. Konti na lang. So, that is 1 minus KL over R. Ano ba yung KL over R? Ano nga ulit yun? 27.86 squared over 2 times CC. Ano ba yung CC? 126.17 squared. Then multiplied by Fy na 248 over Fs. Tama ba? Fs B. Yan. Value ng Fa natin ay 138.41 MPa. So to find P, that is only Fa over area. Tama? Hindi. Stress is equals to force applied over A. So para makuha si P, that is Fa times area lang pala. So that is 138.41 multiplied area ng 17, ano yun? 17280.598. Tama? Tama naman, no? F times A. Okay, so 138.41 multiplied by letter A na area natin. That is 239.1807 Newton. Pero gawin natin kilonewton. So 2391.81 kN. 2391.81. Okay, kuha. So, ganun lang po yun, no? So, ang vital lang dito, medyo mahirap, is yung hanapin yung tamang centroidal moment of inertia. Kasi maglilista-lista ka pa ng mga dito ng mga dimensions. So, pag namali ka ng pag-compute ng dimensions pa lang, wala na. Okay? Then after nun, after mong makompute si Ix, Iy, pwede ka nang dumiretso sa pag-compute ng Rx and Ry. Then, kapag in-apply na natin yung lesson natin na column, no? Pwede mo nang i-drawing si along X at si along Y. Okay? Then, hanapin mo si KL over R. Tapos, gamitin mo yung pinakamalaki. Okay? Para mahanap si allowable load. Pero kapag sinabi naman na hanapin si FA ng KL over RX, halimbawa, syempre gagamitin mo sa KL over RX. Pero yung mas malaki na, di ba? Hindi na mas maliit. So si 16.89 yung gagamitin mo kung pinapahanap si FA ng KL over RX. Okay? So, um, ayun lang naman, no? So, ito lang naman yung ating ibibigay. So, ito lang yung um, last topic natin for columns, no? ASD. After nito, magbi-beams na po tayo. Okay, so next week wala pa akong naiisip na pwede natin gawin. It's either um tawag dito um mag-discuss ako or magpa-quiz, no? Depende. Pero ano ba? Anong date na ba? 6/13. Sa 13 class, most probably baka magpa-quiz talaga ako. Okay, so sa 13 magpapa-quiz po ako ng
Yeah. Ay, hanggang saan ba yung sa prelim na? Ay, yung sa midterms natin. Buksan ko nga. Paano? Then magpapa-quiz tayo ng actually loaded lang. Tapos built up sections. Okay? So, I think this would be the last quiz na pwede nating ibigay para makahabol yung iba sa inyo. And after kasi nun, di ko pa kasi na-check yung calendar eh, kung hanggang kailan tayo magkaklase. Okay. Sige, sige, wag muna nating isipin yung quiz. No? So, ayan, basta aralin muna natin ito, i-replay nyo na i-replay yung topic na to. Then, proceed tayo for next topic na beams. Dalawa kasi yan, ASD and LRFD. Okay, so for column, ito lang po muna. Okay? So, thank you class.